Alam mo ba, na sa Greek mythology ay may isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo, na nagngangalang Chiron, at binyansagang the King of Centaurs. Si Chiron ay isang dakilang guro ng mga bayani sa Greek mythology. Siya ay hindi pangkaraniwang centaur. Siya ay anak ng Titan na si Cronus at ng isang nymph. Normal na sa kanya ang pagiging matalino, mabait, at hindi marahas na tulad ng ibang centaur na nasa paligid. Sa paglipas ng panahon, nakilala siya sa kanyang karunungan, at ang mga sikat na bayaning Greek, tulad nina Heracles, o mas kilala natin sa tawag na Hercules, Jason, at Achilles ay dumating upang kanyang turuan ng kanyang mga kaalaman. Tinuruan niya sila ng matematika at agham, kabilang ang sining ng pagpapagaling. Naniniwala ang mga sinaunang Griego na kung wala si Chiron, ay wala ring gamot. Tinuruan niya si Asclepius ng panggagamot tulad ng mga operasyon at gumamit ng mga tamang gamot sa mga sakit. Kinakain niya si Achilles ng karne ng mga leon at oso para maging matapang at tinuruan din siyang sumakay ng mga kabayo at mga aso. Kinuha naman ni Chiron ang isang sanggol na si Jason at tinuruan siya sa astrolohiya, na kalaunan ay nakatulong sa kanyang pagsisikap na mabawi ang Golden Fleece. Tinuruan naman niya si Hercules ng mga kasanayan para matapos niya ang 12 task na ibinigay sa kanya. Pag-uusapan natin ang kwento ni Hercules sa next video. Bilang isa sa mga anak ni Cronus, si Chiron ay walang kamatayan. Pero nakakaramdam pa rin siya ng sakit. At nang aksidenteng natusok ng isa sa mga makamandag na palaso ni Hercules si Chiron sa kanyang tuhod, lubha siyang nasaktan, at hiniling na lamang na mamatay, pero ito ay malabong mangyari para sa mga immortal na Diyos. Dito ay nakahanap pa rin ng paraan si Chiron para mawala ang kanyang sakit. Narito ang kwento. Naalala niyo pa ba kung paano pinarusahan ni Zeus si Prometheus para sa pagnanakaw ng apoy para sa mga tao? Iginapos niya ito sa isang bato at inutusan ang isang higanteng ibon na tusukin ang atay ng Titan araw-araw. Ang tanging paraan na papayag si Zeus na palayain si Prometheus mula sa kanyang pagdurusa ay kung ang isang walang kamatayan ay nag-alok na pumunta sa Tartarus bilang kahalili ni Prometheus. Nang walang makitang ibang paraan upang maalis ang kanyang sarili sa kanyang walang lunas na sugat, ibinigay ni Chiron ang kanyang immortalidad para kay Prometheus at nagtungo sa Tartarus, kung saan siya ay namatay at sa wakas ay wala na ang sakit. Sa kalaunan, inilunsad siya ni Zeus sa langit, na nagbigay sa kanya ng walang hanggang kabilang buhay sa mga bituin.